Seryoso na po ang NBI, National Bureau of Investigation under Director Jimmy Santiago na makipag-ugnayan sa Interpol at iba pang mga legal na paraan para ho makontrol, mapanagot sa batas ang mga fake news operation na nanggagaling sa mga vlogger dito at sa abroad. Pakinggan po natin itong ilan sa mga paliwanag nitong director kasi mahalaga po ito para may idea po kayo tungkol dyan sa mga fake news na nangyaring nakakasira sa imahe ng bansa at ng mga Pilipino. I-enforce our law doon sa citizen nila at hindi naman yun ang umiiral na batas sa kanila. So, tinitignan namin lahat. According to the NBI, the goal is to root out the source of misinformation and disinformation. Nag-usap-usap na kami kung paano namin once and for all masawata itong mga fake news spreader, mga vloggers na nagbibigay ng fake news at saka yung creators na makapag-create lang kahit hindi tama yung ginagawa nila. The NBI chief said they ayan yung mga balita tungkol ho dyan sa nangyayari yan. So siguro maging bahagi na rin ito ng warning sa mga gumagawa at alam naman natin kung sinong gumagawa niyan. Meron naman kayong idea na fake news kasi kung ikaw ay pro-people, pro-government, hindi ka kasama dyan sa fake news. Kasi ang ibabalita mo talaga ay yung totoo na may kaugnayan sa kung ano ang pinapairal na batas ng pamahalaan at ginagawa ng gobyerno para sa mamamayan. Kaya walang fake news sa pro-people, pro-government vloggers. Ang malaki ang posibilidad at hindi naman may tatago na ang gumagawa nito yung mga anti-Marcos, ayaw irespeto ang Pilipinas under President Marcos, o may mga political at personal interest ng mga vlogger dahil sila ginagamit. Kung yung magugunita meron ng lumabas na retrato at pangalan ng mga vloggers na nagpunta ng China. Nag-seminar doon. Inamin ni Secretary Angeles doon sa Tradcom hearing sa Kongreso na sila'y nag-seminar na pabor sa China. Kaya pala wala silang tayong naririnig na anti-China sa kanilang mga ginagawang topic. Madalas nga, binabanatan pa nilang gobyerno. Binabanatan pa talaga ang ating Coast Guard at military sa ginagawa sa West Philippine Sea. So, bahagi yan. Pati po yung mga vloggers na dating Pilipino, ngayon po ay nasa abroad na at iba na ang citizenship, katulad sa Amerika, kung ano man, yan ho inaaral na rin kung paano. Through Interpol. Okay? Pwedeng ang Pilipinas magfile ng kaso doon sa ibang bansa kung saan natutun yung vlogger na nanggugulo sa Pilipinas. Or gamitin ang Interpol para hulihin. So maraming remedyo. At seryoso rito. So kung dati na ibalita ko, hindi lang po yung vloggers, pati mga pinanser, kasi may duda na ang gobyerno through NBI at police na meron nagpipinas, may gumagastos, may nagbabayad sa mga vloggers na naninira ng personal at walang pakundangang pagbati ko sa ating mga opisyalis ng gobyerno. Hindi lang kay Pangulong Marcos, kung hindi sa lahat na halos na matataas na opisyalis ng pamahalaan ay binabatikos nitong mga vloggers na ito na umaabuso na dahil fake news o ang dala-dala. So yan ho ang tinututukan na ngayon ng ating gobyerno. Kung yung mga gunita, ang Pangulo mismo ang nagsabi dyan, labanan ng fake news. Inutusan ang Presidential Communication Office under Secretary Ruiz, at yun na nga, nagbuo na sila ng team para ho i-monitor ito. Alinsunod ng investigasyon ng cybercrime group ng PNP at saka ng NBI. So hindi ito pananakot. Palagi ko napapanahon na kasi lumalala ang paglaganap ng fake news na alam nyo kung saan nanggagaling. Inuulit ko, ang mga pro-government, pro-people na mga vloggers, creators, hindi nyo makikitaan yan ng fake news. Sasabihin lang yan ang totoo kung ano ang nangyayari. Ang galit sa gobyerno o nagpapagamit sa mga taong galit sa gobyerno, mga taong ayaw ng gobyernong ito, mga taong merong personal interest at political interest, iyan ang posibleng pinanggagalingan. Kaya sana po ay mapanagot. Pero doon sa report, lumalabas na meron na pong more or less mga 20 na mga vloggers ang identify na at meron ng ebidensya ang NBI na under investigation ito at bibigyan din ng due process ang mga yan. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo basta huhulihin.
Pero magbago kayo, kung hindi, tutuluyan talaga kayo sa cybercrime law at iba pang mga batas. Kasi ang fake news ay nakakasira sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Magiging threat din ito sa national security, katulad po nung babaeng nag-iiyak, nagtakip pa ng mukha, dapat hindi pinayagan nagtakip ng mukha yan, dapat nilagtad yun, yung taga Cebu. Na yung statement ng Pangulo binaligtad para lang daw dumami ang kanyang viewers. Wow, kapal ng mukha, di ba? Kaya dapat yun, hindi na pinapagsalamin at pinagtakip ang mukha, dapat inilantad para makilala ng taong bayan kung sino yung gumagawa ng ganon. Sisirain, babalik na rin ang statement ng Pangulo para lang siya ay mapanood at siya ay maraming views at saka subscriber. Di ba? Kalokohan yan. Wala sa puso ang pagtulong sa kapwa at tao. Nililin lang, niloloko ang kanyang mga followers at saka viewers. Malinaw po yan. Kaya ingat po kayo, may mga ganyan sa tao. Para lang may manood, para lang may mga viewers at subscribers, gagawa ng fake news na talaga namang kasiraan. Isipin mo ang social media na didinig sa buong mundo, nakikita sa buong mundo. Paano magtitiwala ang mga foreign investor na mamuhunan sa Pilipinas? Paano magtitiwala ang mga dayuhang turista na magbakasyon dito sa Pilipinas? Alam ba niyo ang mga turista nagpapalakas ng ekonomiya ng bansa? Ang mga foreign investor ay malaki ang tulong sa ekonomiya ng bansa. Tapos, tinatakot ninyo sa magitan ng fake news para lang kayo magkaroon ng viewers at saka subscribers. Anong klase mga kaisipan yan? Karumaldumal na mga pag-iisip. Walang pakundangan at walang pagmamahal at malasakit sa bayan. Ngayon, maliban doon sa babaeng yun na nag-iiyak at nahingi ng kapatawaran kay Pangulong Marcos at saka sa NBI, meron pang isa na sinusubaybayan din. Pinipake ang mga statement ng Pangulo. Threat yan sa national security. Grabe. Ang statement paalisin ng gobyerno, yan ay nakataya ang seguridad. Internal, external security ng bansa. Bakit nyo pinakikialaman? Hindi na nga nyo ibinabalita dahil ayaw nyo. Tapos ngayon babalik na rin pa ninyo ang statement, i-edit po ninyo, babaguhin nyo yung sinasabi ng Pangulo at ipopost po ninyo. Di ba? Isang krimen yan. Hindi dapat pinatatawad yung ganyang klase mga tao. Mapanira sa sariling bayan. Dapat managot, dapat makulong. Kaya NBI, police, at ang ating gobyerno, umaapila po ako. Ipatupad nyo ang batas. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Lagi ko pong sinasabi yan. Kasi itong mga gumagawa nito, lalo na yung babaeng nag-iiyak-iyak na taga Cebu, na umamin, binaligtad talaga yung istorya para lang sa kanyang sariling interest. Dapat yan ipakulong. Dapat yan hindi patawarin. Kasi uulit at uulit yan. Baka gayahin pa ng iba. Sabihin ng iba, oh, gawa tayo ng fake news. Baliktarin natin ang sinasabi ng Pangulo. Total, pinatatawad naman eh. Hindi naman nakukulong eh. O, di ba? Ang sama na dating. Kaya dapat ipakulong. Sampulan. Kahit pang maglupasay yan sa pag-iyak. Kahit magdrama yan. Huwag pakinggan. Ipakulong kasi lumabag sa batas. Para ipakita natin sa buong mundo, ang batas ay hindi nakukuha sa drama. Ang batas hindi nakukuha sa pag-iyak-iyak. Ang batas ay pinapanagutan. Please like and share ang ating video ito. At mga video natin dito po sa aking mga channel. MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions Channel.